Ang F-16 Fighting Falcon ay isa sa pinakakilalang at pinakagamit na eroplanong militar sa mundo. Kalahating siglo matapos ang unang paglipad nito para sa United States Air Force, ito pa rin ang pinakakaraniwang fixed-wing na eroplanong militar. May higit 4,000 at 600 unit mula 1,975 at mahigit 2,000 ginagamit sa buong mundo. Noong 2024 naging ika-30 bansa ang Ukraine na tumanggap ng F-16 sa Air Force, tulad ng Israel, Pakistan, Denmark, Netherlands, Thailand at Venezuela. Kamakailan, inaprubahan ng United States ang pagbenta ng 12 F-17 CD Block 70 jets sa Peru, na patunay ng patuloy na mataas na demand para sa flexible at maraming gamit na eroplanong ito sa mundo. Malaki na ang pinagkaiba ng F-16 ngayon kaysa noong 1,970 at 70 at 80. Dumaan ang jet sa maraming upgrade para mapabuti ang performance at isama ang bagong teknolohiyang militar. At patuloy pa ang mga dagdag na upgrade. Hindi pinakabago ang F-17 na ibinigay sa Ukraine, pero malaki ang upgrade bago ito ide-deliver. Particular, nakatanggap sila ng isang napaka-espesyal na upgrade sa kanilang electronic warfare capabilities na sadyang ginawa para bigyan sila ng kalamangan sa natatanging sitwasyon ng patuloy na digmaan ng Ukraine laban sa mga sumasalakay na Ruso. Ang kasaysayang ito sa likod ng upgrade ay nagpapakita ng mahahalagang detalye kung paano isinasagawa ang makabagong himpapawid na digmaan at kung paano ginagamit ng Ukraine ang kanilang F-16 sa digmaan. Tuklasin natin ang mga detalye. Nangako ang NATO na magbibigay ng hindi bababa sa 85 F-17 sa Ukraine pagsapit ng kalagitnaan ng 2025. Nangako ang Netherlands na magbibigay ng 24 at naipadala na lahat bago Mayo 2025. 12 sa 11 na ipinangako ng Denmark ay naipadala na bago matapos ang Pebrero 2025. Ayon sa ulat, nagpadala na ang Norway ng 14 lampas sa orihinal na 6 at nangako ang Belgium ng dagdag na 30 na antala ang delivery, pero target maipadala ang 30 bago 2028. Gayunpaman, hindi lahat ng 85 F-17 ay para sa aktibong operasyon. Hindi bababa sa 18 F-16 mula Netherlands ang gagamitin sa pagsasanay ng Ukrainian na piloto sa European F-16 Training Center sa Romania. Maaaring gamitin bilang pyesa ang ilan. Sa ngayon, wala pang operational F-17 na ibinibigay ang United States. Pinapalitan na ng United States Air Force ang mga lumang F-17 nila ng F-35 Lightning ikalawa. Inaasahang matatapos ang proseso sa katapusan ng 2025. Gayunpaman, dahil sa mga pagkaantala sa paglabas ng F-35, ina-upgrade ng United States ang kanilang napakaraming F-17 upang mapanatili itong gumagana hanggang dekada 2040. Kaya, tuloy ang demand para sa serbisyo at upgrade ng F-17 galing United States at 30 bansa kung saan ginagamit ang jet, pati para sa pyesa. Karaniwan, galing sa stockpile ng United States ang mga luma at sirang F-17, pati ang pagseserbisyo at pagbibigay ng pyesa nito. Tiyak na kumilos ang United States pagdating sa Ukraine. Noong Mayo, may mga larawan ng bahagyang binaklas na F-17 na isinakay sa Ukrainian charter na Antonov, 124 kargamentong eroplano sa Arizona. Ayon sa flight tracker, lumipad ang eroplanong kargamento papuntang Poland. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Air Force na sinuportahan ng United States ang pag-maintain ng F-17 sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lumang F-17 bilang pyesa. Hindi na ginagamit ng United States ang mga F-17 na ito at hindi na rin mapapalipad. Tandaan, kulang ito sa mahalagang bahagi gaya ng makina o radar at hindi na pwedeng buuing muli para gamitin. Noong Setyembre, binigyan ng bagong kontrata ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng United States ang Lockheed Martin para sa pagserbisyo ng F-17 ng Ukraine. Ang kasunduan na nagkakahalaga ng $200 at 59 milyon ay sumasaklaw sa mga gawain na isasagawa sa Fort Worth, Texas, na inaasahang matatapos pagsapit ng Mayo 2029. Ang pondo ay nagmumula sa Ukraine Security Assistance Initiative, isang programa ng pagpopondo na pinangungunahan ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng United States
upang palakasin ang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng kagamitan, at mga inisyatibong payo. Kasama sa kontrata ang paggawa ng mga manual, dokumentasyon, at technical na materyales para sa pangangailangan ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine. Hindi lang nito ginagarantiyahan ang agarang suporta para sa nailipat na eroplano, kundi naglalatag din ng pundasyon para makamit ng Ukraine ang kakayahan sa pagpapanatili at operasyon. Ang mga F-17 ay nangangailangan ng malawakang maintenance at regular na upgrade. Hindi na bago ang mga F-17 na ibinigay sa Ukraine. Karamihan ay matagal nang nagamit sa kanilang pinanggalingang hukbong panghimpapawid. Nakatanggap sila ng ilang upgrade bago ipadala. At pinakamahalaga rito ang mga lihim na upgrade sa kanilang electronic warfare capabilities. Hindi malinaw kung aling mga bersyon ng F-17 ang naipadala sa Ukraine ng Denmark o Norway. Ayon sa ulat, F-16AM or BM variant ang mga eroplano mula Netherlands, habang F-16AM variant naman mula Belgium. Lahat ng eroplano ay sumailalim sa Block 20 Midlife Upgrade Program na nagdala sa kanila sa halos makabagong M65 na pamantayan. Kasama sa update ang integration ng precision-guided sandata para sa pag-atake sa lupa at pagpapabuti ng cockpit, radar, at software systems. Ang mga Dutch fighter ay may kasamang Mars at Recce Light Reconnaissance Systems, Lantern, Navigation at Targeting Pod, pati mas advanced na Lightning anti-tank at sniper pods. Ang mga pod na ito ay maaring lubos na magpahusay ng mga kondisyon ng operation, kakayahan, at kamalayan sa sitwasyon. May Antonov Bilar Airborne Low-Frequency Receiver. 69 radar warning receiver ang F-17, kaya mas mahusay silang makadetect at makaiwas sa banta. Pagkatapos, mahalaga na optimize ang kanilang software upang mapangasiwaan ang mga umuusbong na banta ng Rusya sa spectrum. Ayon yan sa elite na unit ng United States Air Force na nagsasagawa ng mga upgrade, ang ika-68 Electronic Warfare Squadron or Electronic Warfare Squadron. Itinatag ang 68F Electronic Warfare Squadron bilang 68F Station Complement Squadron noong 1943 naging 68F Test Support Squadron noong 1973 at nakuha ang kasalukuyang pangalan noong 1979. Kasalukuyan itong bahagi ng 350 th Spectrum Warfare Wing ng Air Force sa Eglin Air Force Base, Florida. Ang unit ang tanging tagapagbigay ng missionized software para sa United States Combat Air Forces at foreign military sales ng United States ng Offensive Electronic Warfare Combat Assets. Nagbibigay ito ng 24/7 contingency reprogramming para sa electronic warfare system. Ayon sa kanila, ang ika-68 Electronic Warfare Squadron ay sentro ng electronic warfare ng Air Force. Kahusayan sa pagpapataas ng lethality at survivability ng United States at strategic partners sa pamamagitan ng pagdevelop, pagsusuri, at paghahatid ng full-spectrum electromagnetic warfare support. Ang squadron ay binubuo ng 3 flights, SWA-SWB at SWC-SWA. Binubuo ang SWC ng mga engineering at equipment specialist na nagre-reprogram ng mission data para sa F-15, F-17 at E-3 aircraft ng 28 banyagang partner bansa. Ang SWB naman ay may operational at support staff na responsable sa pagsusuri, information technology software development, pamamahala, budget, seguridad, at pamamahala ng pasilidad. Ang tungkulin ng unit, bukod sa iba pa, ay kunin ang datos na nakolekta tungkol sa mga posibleng banta sa F-17 at gumawa ng software upang matulungan ang mga piloto na mapagtagumpayan ang mga banta. Halimbawa, maaaring ito ang pinakabagong radar profile ng Russian Sukhoi 35 fighter jet na tama ang labas sa F-16 video screen, o maaaring ito ang mga algorithm na nagdidikta sa defensive measures ng F-17, mga dispenser na naglalabas ng flares o chaff batay sa bilis at katangian ng paglipad ng isang Russian surface-to-air missile. Ang unit ay sumusuporta sa mahigit 70 sistema sa 40 bansa. Gayunpaman, ayon sa punong inhinyero nito, ang mga upgrade na isinagawa sa Ukrainian F-17 ay isang napaka-espesyal na kaso at nagdala ng kakaibang mga hamon. Yun ay dahil ang electronic warfare system na ginamit sa mga F-17 na ito ay isang hindi pamilyar na electronic warfare system at hindi bahagi ng inventaryo ng militar ng United States. Kinailangan ng iskwadron na mabilis unawain at i-reprogram ang di kilalang sistema sa ilalim ng mahigpit na deadline. Tinanggap ng 68th Electronic Warfare Squadron ang hamon
At sinabi ng punong inhinyero ng eskwadron na tungkulin nilang magtagumpay. Nakita nila ang kahalagahan ng pagreprogram laban sa lumalaking banta ng Russia sa electromagnetic spectrum tulad ng jamming at spoofing. Ayon sa punong inhinyero, kadalasan ay itinuturing ng mga sentro ng muling pagprogram na imposibleng gawin ito, lalo na't hindi pa ito nasusubukan sa mga patakaran. Nagkatinginan kami at sinabi, kung hindi tayo, sino? Tayo ang pinakabagay para dito. Bumuo sila ng isang dedikadong grupo na binubuo ng mga batikang eksperto at mahuhusay na batang inhinyero para harapin ang hamon ng muling pagprogram. Gumamit ang grupo ng datos mula Denmark at Norway at inangkop ang proseso para masuri ang electronic warfare system. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga miyembro sa isang laboratorio ng kaalyadong bansa sa ibang bansa upang sama-samang buuin at subukan ang sistema. Hindi ito ang karaniwang procedure namin. Ayon sa direktor ng ika-68 Electronic Warfare Squadron, nakakabilib na naintindihan ng grupo ang sistema sa loob ng 2 linggo. Ang pagpunta sa ibang bansa kasama ang kaalyado para gumawa ng pinakamahusay na mission data file ay bago pa lang dahil sa husay ng squadron at wing. Sa 2 linggong deadline, natapos ng ika-68 Electronic Warfare Squadron ang pagsubok at pagtiyak sa mga kailangan ng mga Ukranyano. Napaayos pa nila ang proseso ng reprogramming ng lahat ng panig. Opisyal nang isinama ang Ukraine bilang foreign military sales case para sa ika-68 Electronic Warfare Squadron. Pinapayagan nitong magpatuloy ang unit sa reprogramming ng sistema batay sa feedback ng mga Ukrainian na paglihis sa karaniwang operating procedure. Karaniwan, ang feedback sa foreign military sales case ay galing sa training environment. Magbibigay ang Ukraine ng battle-tested data para mapabuti ang kakayahan. Mahalaga ito para mapanatili ang husay ng F-17 ng Ukraine at ma-update ang F-16 sa NATO at iba pang kaalyadong bansa. Sabi ng direktor ng ika-68 Electronic Warfare Squadron, kung laban sa halos kapantay na kalaban, dapat magkaisa ang lahat ng kaalyado sa estratehiya para makuha ang dominasyon sa spektrum. Hindi kayang magdomina ng F-17 na may na-reprogram na pod, pero pwede nitong bigyan ng pansamantalang kalamangan sa ere upang makamit ang isang layunin na may estratehikong kahalagahan at epekto. Kaya ano ang mga electronic warfare upgrade na inilagay ng ika-68 Electronic Warfare S? At paano ito nakakatulong sa Ukraine? Sa kasamaang palad, karamihan dyan ay haka-haka lang. Ang eksaktong kakayahan sa electronic warfare na natanggap ng mga jet ng Ukraine ay, sa ngayon, ay lihim pa rin. Ayon sa mga larawan, ang Danish F-17 na available noon sa 68 TAT Electronic Warfare Squadron ay nilagyan ng mga pylon mula sa TERMA, isang Danish defense contractor. Ang mga pylon ay may electronic warfare jammers at decoy flare at chaff dispenser, at naka-integrate sa internal self-protection suite ng jet. Si Terma ang responsable sa kakaibang electronic warfare system kung saan in-upgrade ng 68 TES Electronic Warfare S ang ALQ-200 at 135 Electronic Warfare Management Unit. Electronic Warfare Management Unit. Ang hardware ng sistema ay binubuo ng controller at controller unit. Bahagi ito ng kilalang-kilala sa buong mundo na hanay ng mga controller ng Terma, na ayon sa kumpanya ay ginagamit sa mahigit 2,500 na sasakyang panghimpapawid at sa hindi bababa sa 25 iba't ibang uri ng plataporma sa mahigit 15 iba't ibang bansa sa buong mundo. Pinagsasama ng unit ang compact na anyo nito sa makapangyarihang plataporma at cockpit control unit na may maraming nako-configure na interface at matatag na pag-compute. Pinapadali nito ang integrasyon ng anumang ASE sensor o effector system bukod pa sa mga pangunahing function ng sasakyang panghimpapawid at ginagawang mas madali ang pag-upgrade nito. Bilang resulta ng ganitong kapansin-pansing katangian, na-install ito sa P-8 Poseidon ng United States Navy at NH-90 helicopters ng Dutch Air Force bilang bahagi ng Modular Aircraft Survivability Equipment Pod ng Terma. Na-install ito sa fleet ng Taiwan Air Force na may 100 at 44 F-175 at sa mga in-upgrade na F-17 na ibinigay ng United States sa South Korea noong 2015. Pinakanauugnay, in-install ng Danish Air Force ang ALQ-200
213 system sa kanilang mga F-17 noong 2000s bilang bahagi ng inanunsyong pambansang kontrata para sa pagpapalakas ng militar. Kaya't malamang na ito ang Electronic Warfare Management Unit na ininstall sa mga F-17 na ibinigay ng Denmark sa Ukraine at ini-upgrade ng 68 Death Electronic Warfare Squadron. Ang source code at mga algorithm ng software ay highly classified, gaya ng nararapat. Gayunpaman, may malinaw tayong ideya kung ano ang ginagawa nito. Ang software para sa EDMUs ay karaniwang nag-i-impact ng datos tungkol sa mga posibleng banta, tulad ng mga wavelength ng mga radar ng kalaban, mga katangian ng paglipad, at mga lagda ng radar ng mga misil ng kalaban. Minsan, may datos na tumutulong sa defense system ng eroplano para magkunwari ng ibang lokasyon o radar lagda sa radar ng kalaban. Kapag may na-detect na frequency ang F-16 sensors habang lumilipad, dapat matukoy, makategorya, at agad makaresponde ang software sa mga waveform ng mas tumpak gamit ang datos mula sa threat library na ito. Alam ng mga air defense, radar, at emitter operator na kita ng kalaban ang kanilang signature sa electronic warfare system para mabawasan ang kahinaan sa electronic warfare attacks. Matagal na silang umaasa sa mga taktika gaya ng pagpapalit ng mode, paglipat ng frequency, at iba pang aksyon na nagbabago sa output signature. Kailangan regular i-reprogram ang electronic warfare system para ma-update ang data bank at makasabay sa nagbabagong banta. Mga bago o binagong drone, misil, glide bomb, at iba pa mula sa magkabilang panig ay regular na lumalabas sa kalangitan ng Ukraine. Naglalabas sila ng iba't ibang signal na kailangang isama sa threat library ng Electronic Warfare Management Unit. Sa kabutihang palad para sa Ukraine, ang United States ay may pinakakomprehensibong electronic warfare threat library. Sabi ng ilan, ito raw ang isa sa pinakamalaking bentahe ng sandatahang lakas ng Amerika sa mga karibal nito. Malaking bahagi nito ay dahil sa malawakang kakayahan ng United States sa pagmamanman. Halos hindi ka panipaniwala na ang mga software upgrade na ginawa ng ika-68 Electronic Warfare Squadron ay hindi isinama ang pag-install ng pinakakomprehensibong database ng mga Russian threat signature na posible. Dahil sa dami ng datos ng United States tungkol sa sandata ng Russia, posibleng mas marami pang elektronikong detalye tungkol dito sa threat library ng United States kaysa sa mismong mga Ruso. Halos araw-araw na ang mga halos tuloy-tuloy na paglipad ng mga spy plane at spy drone ng NATO sa ibabaw ng Black Sea, katapat lang ng airspace na kontrolado ng Russia mula nang magsimula ang pagsalakay. Ang RQ-4 Global Hawk at MQ-4 Sea Triton na drone para sa pangmatagalan at karagatang surveillance ay regular na natutunton. Kasama na rin dito ang mga eroplanong may piloto tulad ng RC, 100 at 35 rivet joint Specialized Electronic Intelligence Aircraft at ang nabanggit na P-8A Poseidon. Kasabay ng regular na military surveillance, patuloy silang kumokolekta ng eksaktong electronic warfare data na kailangan ng 68 Electronic Warfare Squadron programmers para makagawa ng epektibong algorithm. Ang threat profile library sa Ukrainian F-17 ay siguradong may lahat ng impormasyong Ruso mula sa unang 30 buwan ng digmaan. Dahil malaki ang operasyon ng pagkolekta ng datos noon, malamang kasama rito maging ang mga frequency at flight profile ng bawat modernong air-to-air missile, air defense system, at eroplano ng militar ng Rusya. Posible pa nga na, dahil sa upgrade, ang mga F-17 ng Ukraine ay naayos na electronically para mahanap at matarget ang pinakabagong Su-57 stealth fighter jet ng Rusya o makaiwas sa advances na S-4 na RAN missile ng Rusya. Malaki na ang pinagbago ng digmaan isang taon matapos ang upgrade at patuloy pa itong magbabago. Maraming bagong o binagong Russian drones, missiles, electronic warfare systems, at mga pagbabago sa taktika. Kanino mga lagda ang kailangang i-upload para mapanatiling optimal ang threat library ng F-17? Hindi posible yan kung walang sistemang kayang mag-record at mag-upload ng bagong lagda sa threat library agad. Ito ang itinuturing na banal na grail ng electronic warfare. Ang United States ay nagtatrabaho sa sistemang ito. Pero wala pang palatandaan na handa na ito. Lalo't wala pa. Sa ngayon, pinakamalamang na paraan para ma-update ng Ukraine ang F-16 EDMUs ay manual na pag-update sa lupa ng mga teknisyan ng ika-68 Electronic Warfare Squadron. Posibleng magawa ito gamit ang dalawang bagong truck-mounted complex na ipinakilala ng Ukraine
noong 2025 para suportahan ang United States made F-16 fighter jets nila. Ang mga sistemang ito mula sa Comeback Alive Group, katuwang ang militar at sektor ng enerhiya ng Ukraine, ay nagpapahintulot ng operasyon at pagkukumpuni ng F-17 sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa permanenteng base. Mahigpit na lihim ang lokasyon ng mga F-17 at Mirage 2000 ng Ukraine. Gayunpaman, ang mga base kung saan malamang na nakaparada ang mga ito ay patuloy na binobomba ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. At lalo na, mula nang dumating ang mga F-17, ang paliparang militar ng Starokosti Antony, ang pinakamalaking base militar ng Ukraine, ay tinamaan na ng hindi bababa sa 13 beses ng Kinzhal at iba pang mabibigat na misil. Hinahati ng Ukraine ang F-17 sa maliliit na grupo at inililipat sa iba't ibang lugar. Isa sa mga bagong mobile complex na dinisenyo para pabilisin ang prosesong ito. May command post at workstation para sa pagpaplano ng misyon, briefing ng piloto, at pahingahan ng tauhan. Ang pangalawa ay may kasamang workshop para sa pagsusuri at paghahanda ng mga armas at mga track para sa paglalagay ng mga bala sa mga eroplano. Posibleng gawin dito ang regular na pag-update ng Electronic Warfare Management Unit, pero kahit ang kumpletong threat library at Electronic Warfare Management Unit system ay hindi magic na solusyon. Kulang ang Ukraine ng F-17 para seryosong labanan ang Rusya sa ere. Kaya hindi ito sapat na sandata para magwagi sa digmaan. Kahit may daan-daang eroplano, ilang taon pa bago sila magkaroon ng sapat at bihasang piloto para magamit ito ng maayos. Gayunpaman, ang kaalamang may kakayahan ang F-17 ng Ukraine laban sa halos lahat ng banta mula Rusya ay nagpalala sa pagpaplano ng misyon ng Russian Air Force at Electronic Warfare Team. Paano nila matitiyak kung madedetect ng radar ng Russian Su-35 ang upgraded F-17 ng Ukraine o baliktad? Paano kung alam ng Electronic Warfare Management Unit ng F-17 ang mga frequency na ginagamit ng mga radar ng missile ng Rusya para magamit ng piloto ng Ukraine ng fighter jet ang flare o magpakita ng flight profile na hindi siya matarget ng Rusong kalaban? Ibig sabihin ng upgrades na ito, ang pag-engage sa isang Ukraine ng F-17 o kahit ang paglapit sa airspace kung saan maaaring naroon ang isang Ukraine ng F-17 ay panibagong panganib para sa mga pilotong Ruso at mga mission planner nila. Kahit saan na iniisip ng Russian Air Force na maaring naroon ang Ukraine ng F-17, siguradong mapipilitan ang mga operasyon ng himpapawid ng Russia na maging mas maingat at hindi gaanong agresibo. Malamang na dahil sa upgraded na Electronic Warfare Management Unit, kaya kakaunti lang ang F-17 na nawala sa Ukraine, kahit pa sinasabing araw-araw may nawawala noong 2025. Tama, ginagamit ng Ukraine ang mga ito para palakasin ang depensa ng himpapawid sa paligid ng mga pangunahing lungsod, hindi para opensiba, kaya madalas malayo sila sa panganib at unahan. Sa 4 na F-17 na bumagsak, lahat ay mukhang dahil sa sariling putok, teknikal na aberya, o ibang emerhensya, hindi dahil sa mga misil ng Russia. Kasabay ng paglipat-lipat ng F-17 ng Ukraine, nakatulong ang na-upgrade na threat library sa kaligtasan ng mga eroplano, habang naihahatid pa ang natitirang mga F-17 ng Ukraine at lalo pang humuhusay ang mga piloto nila sa paggamit ng bagong jet. Tiyak na makakabuti ito para sa hukbong himpapawid ng Ukraine. Pindutin ang like button kung nagustuhan mo ang video at mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa pinakabagong teknolohiyang militar, balita at lahat ng bagay tungkol sa militar. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.